po sa iyo, Pastor. Meron lang po akong mga katanungan. According to the book of John chapter 7 verse 8, nung niyaya ng mga kapatid ng ating Panginoong Hesus na pupunta sila sa isang pista at sa kanyang sagot ay hindi siya makakapunta. At sa bandang huli, pumunta po siya. Sa parting ito ng kasulatan, Pastor, nagsisinungaling po ba si Jesus dito or hindi po siya nagsisinungaling? Magandang umaga din sa iyo. At sasagutin natin ang mga tanong na inihanda mo ngayon. At yung una sa mga tanong mo, pinapalabas mo doon na si Jesus ay nagsinungaling dahil doon sa ang kanya mga kapatid ay tinutulak siya papuntang Jerusalem sapagkat nasa Galilee sila noon at yun ay araw ng kapistahan nila ng mga Hudyo. At tuwirang sinagot sila ng Panginoong Hesus. Nasa aklat ng John, verse 7. Lumalabas kasi rito, dito sa John chapter 7, na si Kristo ay nagsinungaling dahil sinabi nga ng kanyang mga kapatid na pupunta siya roon. Pero sabi niya sa kanyang mga kapatid ay ayaw niyang pupunta. Dalawang beses niya itong, actually 2 times na sumagot na ayaw niyang pupunta roon. Pero malaunan, pumunta rin pala siya. At lumalabas nga na ang Panginoon ay nagsinungaling. Siyempre, pagka nagsinungaling ka, nagkasala ka. Pero dito sa Biblia, maraming bahagi ng kasulatan na si Jesus, hindi kailanman, ni minsan man, ay hindi siya nagsinungaling. Babasahin ko ang 1 Peter chapter 1, verse 22. Ulitin ko, 1 Peter chapter 2, verse 22. Sabi ni Peter, who did no sin, hindi siya nagkasala, neither was guilt found in his mouth. Dito ako lulugar. Kaysa doon sa John chapter 7. Sabi ni Pedro, kailanman walang nasumpungang kasinungalingan sa kanyang bibig. Ang tao kasi, lalo na pagka hindi sila naniniwala kay Jesus, naghahanap niya ng butas para lamang mailagay nila ng kahihiyan si Jesus at maparatangan nila si Jesus na hindi siya banal na tao. Katulad nung Lucas chapter 11, ang mga Pariseo at Iskriba, ginagalit nila si Jesus. Verse 54, para lamang makapagsalita ng masama ang Panginoong Jesus, pero kailanman kahit ginagalit nila si Jesus, hindi siya nagsasambit ng mga salitang masasama. Kaya nakukumbinsis talaga ako dito sa banal na kasulatan na si Jesus kailanman isang beses hindi siya nagsinungaling. At papatunayan natin mula sa aklat ng John na ang Panginoong Jesus ay hindi nagsisinungaling. Ganito ang sinasabi ni John tungkol sa bagay na yan. And verse 1, after these things, Jesus walked in Galilee,
and he would not walk in Jewry because the Jews sought to kill him. Now the Jews' feast of the tabernacle was at hand. Malapit na. Malapit na yung kanilang piyesta. His brethren, therefore, said unto him, Depart hence, go in Judea, that the disciples also see your works, that thou goest, or doest. Pero ang sagot ng Panginoon, matalas na sagot. Then Jesus said unto them, verse 6, My time is not yet come. Ito yung kanyang sagot. Ang oras ko ay hindi pa dumarating. At pagkatapos noon, ang sabi niya sa kanyang mga kapatid, kayo na lang ang pupunta sa piyestang yan. I go not up yet unto this feast. Hindi pa ako pupunta. Yung salitang yet, mapansin niyo yung salitang yet, hindi pa ako pupunta. Go you up unto this feast. I go not up yet unto this feast, for my time is not yet full come. Kasi, yung time ko, not yet come, hindi pa dumating. Kaya kung makikita natin, may oras siyang hinihintay. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga kapatid, buti nga sa inyo, oras nyo lahat eh. Kaya kahit saan gusto nyo, pumupunta kayo. Pero sa akin, may oras akong hinihintay bago ako hahakbang. At pagkatapos noon sa verse 9, when he had said these words unto his brethren, he abode still in Galilee. Nung nasabi niya ito, ang kanyang mga kapatid umalis na papuntang Jerusalem. Pero siya, nandun pa rin siya sa Galilee. Dahil ang piyesta ay hindi pa dumating naman talaga ang araw ng kapistahan. Di ba sabi niya sa verse 2? Malapit na ang piyesta. Hindi niya sinabing piyesta na. Kung hindi, malapit na ang piyesta ng tabernakulo. Kaya dahil may natitira pang 3 o 4 na araw bago ang piyesta, si Jesus, nandun pa si Galilee. Samantalang ang kanyang mga kapatid, pumunta na. Kaya nung pumunta na ang kanyang mga kapatid, sakto naman na yun na yung kanyang time. Nandun na ang kanyang mga kapatid, tamang-tama naman, sa Galilee, dumating na yung araw ng kanyang pagpaparoon. But, verse 10, But when his brethren were gone up, umalis na, hindi natin alam kung ilang mga araw na nandun sila, then went he also up unto the feast. Pumunta rin siya. Hindi siya nagsinungaling. Hinihintay lang niya yung tamang oras at tamang araw. Dahil sinasabi nga ng Biblia, walang kasinungalingan kahit minsan sa Panginoong Yesus. Wala kailanman. Salamat po sa inyong paliwanag tungkol sa bagay na iyan, Pastor. Ang pangalawa ko pong tanong ay, kung propeta si Jesus at tunay na Diyos, bakit wala siyang nagawang aklat? At yung pangalawang tanong na itinanong mo sa akin ay kung tunay na si Jesus ay prophet at siya ay Diyos, bakit wala siyang nasulat na aklat? Ang pagiging isang propeta ay hindi nababase yung meron kang aklat. Dahil maraming mga propeta sa Old Testament
yung mga magigiting kilalang mga propeta, like Elijah, at sa mga hindi pa nabanggit ng mga pangalan ng mga prophets, walang aklat. Kahit yung mga propetang kilala sa New Testament, wala ring aklat katulad ni Agabus, katulad ni Selas, chapter 15 ng Gawa, mababasa niyo roon, na si Selas ay prophets, isa sa mga prophets, pero wala siyang pumasok na aklat dito sa Bible. Dahil hindi naman niya kasiyaan yung patunay na ang pagiging isang propeta ay meron kang aklat. Huwag nating sabihin na pagka meron kang nagawang aklat, na parang aklat ng Diyos ay ikaw ang tunay na propeta. Hindi. Dahil una sa lahat, masasabi kong si Jesus ay tunay na propeta dahil si Jesus, binabanggit siyang propeta sa Old Testament. Hindi katulad ng propetang ipinapangalandakan ng marami dahil meron siyang na buong Bible, propeta siya. Pero yung propeta na yan, na kanilang kinikilala, hindi nabanggit sa Biblia. Pero si Jesus na walang aklat, binanggit yan sa Biblia na si Jesus ay tunay na propeta. Sabi nga nung sa New Testament, nung nakilala nila ang propetang ito, kung maalala nyo itong sa John ito, no? Sa John chapter 1. Sino? Yung Nathaniel at saka si Felipe. Ang sabi, nasumpungan na namin yung propeta na sinasabi ng batas at ng mga prophets. Sabi ng kanyang kapatid, meron bang mabuting propeta na galing dyan? Dahil ang Galilee, alam naman natin na mix ang tao dyan. Mula nung galing sila sa Syria, sa kanilang pagkabihag ng matagal na panahon. Kaya nung nanirahan sa Jesus doon, nabigla sila na mayroon pa ng propetang tunay doon. Hudyong-hudyo siya. Masasabi kong si Jesus ay tunay na propeta dahil hudyong-hudyo siya. Walang halong hintel. Hindi siya posterity o angkan na galing kay Ismael. Siya ay galing kay Abraham, galing kay Isaac, at kay Jacob. Kaya purong-purong Hudyo siya. Yan ay mababasa natin sa 45-47, chapter 1 ng John, na purong-puro na Hudyo si Jesus at walang halong hintil. Hindi katulad na yung pinangangalandakan ng iba na ang propeta nila galing kay Ismael. Hintil yun. Ang propeta natin na si Jesus galing kay Isaac. At liban dyan na sinasabi kong si Jesus ay propeta siya. Ang propeta kasi, sasabihin ko, ang propeta ay yan ang tagapagsalita ng Diyos. Yan ang tumatanggap ng mga pahayag ng Diyos mula sa langit. At pagkatapos nito, ang propetang ito ay nagtuturo sa mga mananampalataya sa Old and at the same time in the New Testament. Yan ang prophets. Tumatanggap siya ng mga pahayag na hindi na nalalaman ng iba. Si Jesus, pinatunayan ng Old Testament at ang New Testament na si Jesus ay prophets. Babasahin natin. In chapter, sa Acts, chapter 3, nung ipinakilala ng mga apostol kung sino si Jesus. Dahil may prophecy noon itong si Moises na may propetang papalit sa akin na katulad ko. Let me read in chapter 3, verse 22 ng Gawa. And for Moses truly said to the fathers, sinabi ni Moses noon sa ating mga magulang, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me. Ayun ang sinabi ni Moises. Yung propeta na papalit sa akin ay katulad ko. Ano yung katulad ko, Pastor? Isang Hudyo ito. Kung si Moises ay Hudyo,
Hudyo rin si Jesus. Purong-puro. Sinabi niya kay Nathaniel at Felipe, purong-puro ito. Walang halong hintil. Hindi katulad ng pinangalandakan ng iba, kapututan ni Ismael, na may aklat naman na nagawa. Pero hindi yan ang matibay na patutuo na yun ay isang propeta. And nung nag-message ito si Esteban, ano makilala niyo si Esteban? Nag-message din siya at laman din ng kanyang mensahe sa preaching niya na si Jesus, yun yung prophet na sinasabi ni Moises. And bago niya, babasahin ko ulit sa chapter 24 ng chapter 3. And, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days. Mula kay Samuel, at ang mga sumunod pang mga propeta, binanggit na ng mga propeta ang tungkol sa propetang ito na si Jesus. So, I'm really convinced that Jesus is a true prophet. Kaya nung nag-preach ulit itong si Esteban, na siyang ikinamatay niya, dahil sinasabi ni Esteban na si Jesus pala ay isang propeta. Ayaw kasing paniwalaan Sa panahon na yun si Jesus ay propeta. Pero kahit ikamatay nila, basta maipahayag nila na si Jesus ay propeta. 7:37 ng gawa. This is that Moses which said unto the children of Israel, a prophet shall the Lord your God rise up unto you of your brethren, like unto me, him shall you hear. Like unto me, and unto your brethren. Hudyo Hudyo naka-address doon sa ilang. Hudyo rin ang lalabas ng propeta nito. Kaya, kahit walang aklat na nagawa si Jesus, ay sapat ang banal na kasulatan, propetang si Moises, propetang si Samuel, at ang mga sumunod kay Samuel, nagkakayag na si Jesus ay prophets. As I said, maraming prophets na renowned na walang aklat. That is my answer. At gusto ko pong idagdag yan na ang propeta, siya ang tumatanggap ng pahayag ng Diyos at itinuturo niya yung revelation, binigay niya sa tao. Hebrews chapter 1, and this is my last affirmation about Jesus. He is really a prophet of God. Hebrews chapter 1, verse 1. God, who at sundry times and diverse manners speak the time past unto the fathers by the prophets. Alam naman natin yan. Nagsalita ang Diyos sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, at ito ay sa pamamagitan ng mga prophets. But, hath in these last days spoken unto us by His Son. Si Jesus naman, ang huling propeta, nagsalita na sa atin. Si Jesus ay prophet. Verse 1, prophets ang ginamit ng Diyos. Ngayon, ang kanyang Son din naman, ang kanyang ginamit as a prophet in these last times. Saka yung kanilang akusasyon na wala siyang aklat, walang problema doon dahil siya yung laman ng aklat. Siya ang laman ng Old Testament at ang New Testament. Naparito siya not to make a book, but to fulfill all the prophecies of the books of the Old Testament, and then to fulfill everything that mention of all the prophets. Kaya nga, nagkaroon ng
ng New Testament dahil sa tinupad niya lahat ang mga bagay na nakasulat tungkol sa kanya, yung sa kanyang aklat. Sa Luke 24, verse 4, siya ang laman ng mga balumbon ng mga aklat. Kaya hindi na siya talagang gagawa ng aklat niya dahil tutuparin niya lahat ang bagay na tungkol sa kanya doon sa aklat. That is my answer. Kaya ang gawin na lamang siguro ng mga tao tungkol sa bagay na yan, saliksikin na lamang ang scriptures dahil sinasabi nga ni Jesus para makilala nila sa Jesus ng mabuti pa. John chapter 5 verse 29 po yan. Kung si Jesus ay hindi Diyos, ganon, kung Diyos siya, bakit wala siyang aklat? Hindi na bago at saka hindi ito makutwirang patutuo. Alam niyo si Jesus, kung hindi sa Diyos, it is impossible for us to save. Dahil nakasalalay yung kaligtasan natin, nakakasalalay dun sa kanyang pagka-Diyos. If Jesus is not God, our salvation, the salvation of every man that have been longing for, it is impossible to come. Dahil si Jesus, wala siyang kasalanan. Sinabi ng Biblia sa Romans chapter 3, verse 29, all men under sin. Kung si Jesus ay hindi Diyos, tao siya, at mayroon siyang kasalanan. At dahil sa Diyos siya, wala siyang kasalanan. At na-redeem niya tayo doon. Yan, wala siyang kasalanan. Kaya Diyos siya. Diyos na Diyos, si Jesus, kaya nasave niya tayo. At pangatlo ko pong tanong, Pastor, kung Diyos si Jesus, bakit kailangan pa niyang manalangin sa Ama? Ang tanong mo na kung si Jesus ay, kung talagang Diyos siya, bakit kailangan pa niyang manalangin sa Ama? Magandang tanong yan, Ano? I like this. This is my first encounter, this kind of questions. If Jesus is God, why He need to pray to the Father? Ang masasabi ko dyan ay ganito. Ang paniniwala kasi natin sa iisang Diyos ay may tatlong persona. At gusto kong sabihin na ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Right? I repeat. Ang panalangin ng tao ay pakikipag-usap sa Diyos. At ang hindi alam ng mga tao na bago ang langit at lupa, nag-uusap na ang Ama at ang Anak. Ang tatlong persona ay nag-uusap na. Hindi lamang nung si Jesus ay nasa lupa, ay nag-uusap sila. At ang sabi nila dyan, prayer. Oo, pero para hindi gaano mabigat, pakikipag-usap ito sa Diyos. At gusto kong banggitin na rin na maging ang Ama ay nakikipag-usap sa Anak. Ayan. And in the book of Psalms 110, verse 1. Ito ang sinasabi ng Diyos Ama doon sa Diyos Anak. Verse 1. The Lord said unto my Lord, set thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. Ang nagsasalita rito ay ang Diyos Ama doon sa Anak. Nag-uusap sila. Kaya nga sabi rin ni Jesus ang patunay na nag-uusap sila, kung ano ang aking narinig sa Ama, yun din ang sasabihin ko sa inyo. Makita niyo yung salita noon sa John chapter 5? Dahil ang alam niyo na nagsisinungaling si Jesus, isa siyang impostor. Pero sabi ni Jesus, kung ano na ang narinig ko sa Ama, yun ang aking sasabihin. Nangangahulugan na nag-uusap at nag-uusap sila. Diyos talaga si Jesus. Dahil minsan, ang Diyos, tinawag niya si Jesus na Diyos. Hebrew chapter
chapter 10. Unahin po natin sa chapter 1. Enough na ang chapter 1. Okay. Verse 8. But unto the Son he saith, ang Diyos ang nagsasalita rito, ang Diyos ang nagsasalita. But unto the Son he saith, Thy throne, O God. Ayun na ang kanyang deklarasyon. Ang Diyos, sinasabi niya sa anak, ay Diyos din niya yun. At sinasabi din ng anak, Diyos niya ang Ama. At ang sinasabi din ng Ama, Diyos niya itong anak. Kaya yung doctrine natin na sa isang persona, napakatibay na may tatlong persona ang Diyos. At ang bawat persona ito ay Diyos. Sa isang Diyos may tatlong katauhan. But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness, a scepter of the kingdom. Tuloy-tuloy ang Diyos Ama. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore, O God, sabi na naman ng God, and even thy God, sabi niya, kaya ikaw, O Diyos, nagsasalita ang iyong Diyos. Yun yung sinasabi eh. Therefore, O God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellow. And thou, Lord, sabi ulit ng Diyos, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of the hands. They perish, but thou remainest, and they shall wax old, and that a garment. Ganun eh. Ganun ang sinasabi ng Diyos doon sa anak, na aminado siyang Diyos din niya yung anak. Nag-uusap sila, kaya hindi mali na nananalangin na naririnig nila noon at nababasa natin ngayon, ang anak doon sa Diyos, Ama. At hindi mali na ang Diyos ay makipag-usap din sa Diyos Anak. At hindi ito nawawala ang kanyang pagka-Diyos pagka siya ay nakikipag-usap sa Diyos. Ang sabi nga niya sa 10, binigyan mo ako ng katawan dahil ayaw mo ng mga handog, ng mga hayop, narito ako sa balumbon ng mga aklat, inihanda mo ako ng katawan. Malinaw na ang dalawang ito, ang tatlong katauhan ng Diyos, nag-uusap. At nagbabanggit na Diyos ka, Diyos mo ako, Diyos kita. Kaya Diyos si Jesus, kahit wala siyang aklat. Kaya naman po, sa mga nakarinig at nakapanood po ng mga questions na ito, pinapatunayan ng Light of Truth Ministry dahil sinasabi ito ng Biblia na si Jesus ay isang propeta. Liban doon sa siya ay propeta, isa siyang Diyos. Na siyang lumalang ng langit at lupa. Pagpalain kayo ng Diyos sa ngalan ng ating Panginoong Jesus.